Si PRRD sinampahan daw ng disqualification case. Sino ba itong nagsampa ng disqualification case? At saka pati daw si Romualdez. Si Romualdez dapat talaga i-disqualify yan. 5 kakandidato sa 2025 bilang Pilipino, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinapa-disqualify sa COMELEC. Ayon sa petitioners, puro sila miyembro ng political dynasty. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Magkakasamang naghain ng disqualification case sa COMELEC kanina ang mga kinatawan ng alyansa na nagkakaisang mamamayan o anim laban sa 5 kakandidato na miyembro raw ng mga political dynasty. Kabilang sa gusto nila ipa-disqualify si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatakbo ulit na mayor ng Davao. Re-electionista si House Speaker Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar na tatakbong kongresista sa Las Piñas, Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc at Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Ay na, si Peter Cua lang yung gusto nyong i-demanda eh. Dinamay nyo pa yung iba pero sige, maganda yan. Tusin, wala pa rin batas ngayon na nagbabawal sa mga political dynasty. Pero gate ng grupo, malinaw daw sa konstitusyon na bawal dapat ipamana ang mga posisyon sa gobyerno. Utang ina nyo. Sinong tanga ba nagsabing pinapamana yan mga gago kayo? Botohan eh. Tangina nyo, di ba nagbubotohan tayo kada Mayo? Every 3 years? Putang ina, ang dami ng tanga sa Pilipinas, dumagdag pa kayong 3. Paano mo sinasabing pinapamana yung titulo? Hindi naman yan lupa. Tangina itong mga to, tanga na yung mga politiko natin, dumagdag pa kayo eh, pampagulo lang kayo eh. Banateres Pearl Sol, mabuhay ka. Miyembro ng 2x2 si Banateres Pearl Sol, ma-shoutout boss di, shoutout sa'yo. Mabuhay ka. Oo nga, ba't wala yung tulpo? Tama. Bakit wala yung bakit si Manotoc lang? Manotoc naman yun, hindi naman yun Marcos. Ano ba? Meron pa Pariñas, meron pang Singson, meron pang Hoson. Putay na ninyo. Lahat yan pamilya. Tsaka sino may sabing mga gago kayo na pinapamana yung titulo? Hindi ba kayo bumoboto? Binoboto po yan, sir. Binoboto. Mga Binay. Ganyan. Sino pa? Ang dami pa. Napakarami pa lalo sa local government. Itong mga to yan. Mga Vilma Santos. Yung mga pamilya ni Vilma Santos magkakasama din. Yan pa mga Nograles. Putangin na talaga itong mga satanas kayo, ha? Alam mo, eto nakakatawa. Taragis naman tong media, binalita pa. Basta lang nandoon yung pangalan ni PRRD, nadamay pa. Sige na, i-disqualify nyo na si PRRD para magkaalaman. Kaya umapela sila sa COMELEC na i-disqualify ang mga ganitong kandidato. Klaro po ang intent ng framers of our Constitution. Pag pinasa mo sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa anak. May abalos pa. May mga abalos sa Mandaluyong, putay na yan. Sila lang. Kala mo sila na may-ari ng Mandaluyong. Gusto na yata nilang palagyan ng gate para kanila na. Tanga rin tong mga to eh. Tsaka sino ba kasi nga nagsabi na ipinapasa? Hindi nga pinapasa. May karapatang tumakbong kahit sino, kahit ikaw. Kahit ayaw sa'yo ng tao, tumakbo ka. Pwede. Tingnan mo si Abalos. Ayaw naman sa kanya ng tao, takbo pa ng takbo. Ilang beses na natalo si senador yan, hindi pa nagtanda. Ganun lang yan. Lahat tayo may karapatang tumakbo. Kaya nga pati si Pastor Apollo Kibuloy, bagamat siya ay merong kaso, pwede siyang tumakbo. Kasi yan ng demokrasya. Yan ang sinasabi ng batas. Hindi sinasabi ng batas na bawal magkakamag-anak. Ano sasabi nito? Sa anak mo? Kung gusto nyo, amyendahan nyo na sa mga magkakamag-anak, halimbawa itong lugar na to, hindi pwedeng tumakbo rito yung asawa 6 na taon pagkatapos nung kanyang mister, ganon. O kaya yung anak, ganon din. Hindi pwedeng tumakbo yung anak 6 na taon matapos yung panunungkulan ng tatay o nung nanay, bawal tumakbo yung anak. Gawan nyo ng ganyan yung Gawan nyo ng ganyan yung batas natin. Tingnan ko lang. JR Zubal, 2x2 muna. Bossing, drag me to hell. Grabe ha. Bawal. Sa ngayon,
Wala pang pahayag ang 5 respondents sa Bawal talaga yun, yung ipamana. Kasi wala namang gumagawa nun eh. O mali naman kasi yung ano ninyo, yung inyong statement. Sabihin ninyo, manawagan na lang kayo sa kanila. O sana naman, konting delikadesa naman. Wag naman puro kayo na lang, ganun. Kasi wala ngang probisyon ng batas na nagbabawal, na bawal tumakbo yung magkakamag-anak sa mga posisyon. Basta halinhinan sila, basta eligible sila. Simple lang ang nakalagay sa batas natin. Basta tamang edad, tapos marunong ka magsulat, magbasa, tapos may kakayanan ka na mangampanya, o yun, pasok ka na. Hi Ma'am Kish, maraming salamat. Salamat kayo. God bless you. More power and more blessings to you. I know you are busy. But that's okay. disqualification case ng grupong 6. Pero nakatakdang resolbahin ng COMELEC ang lahat ng mga disqualification cases bago pa mag-umpisa ang printing ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Nagbabalita. Yan, palakpakan. So may bago na namang mga epal. O ako, ayaw ko din nung nagpapalitan lang yung mga nasa gobyerno. Ayaw ko rin nung ganun. Gusto ko yung tawag din yung mga magkakamag-anak, bigyan nyo naman ng karapatan yung iba. Pero marami din naman kasi mga sinasabi nilang yung dynasty na maganda, katulad ng mga Duterte. Mayroon mga dynasty naman na salot sa lipunan, tulad ng mga Aquino, Marcos. Yan yung mga salot ng bayan natin. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang